Hinintay ko pa munang tuluyang makaalis ang sasakyan nila Franco bago ako kumatok sa pinto. "O anak, nakuwi ka na pala." Natutuwang usal ni nanay nang makita niya ako sa pinto. "Magandang gabi po," bati ko at nagmano sa kanila. Pumasok na ako sa bahay at nagmano na rin kay tatay. "Kamusta yung lakad mo, nak?" Tanong nila sa akin. Naalala kong sinabihan pala sila ni Sir Adrian na umalis ako sa isang business trip. "Okay naman po, nakakapagod talaga tsaka ang haba ng biyahe." Pagsisinungaling ko. "Mukhang pagod na pagod ka nga, nak," nag-aalalang tugon ni nanay. "Sinong naghatid sa'yo?" Tanong sa akin ni Denver na naglalaro ngayon sa PC niya. "Yung driver ng kumpanya." Pagsisinungaling ko ulit. "Kumain ka na, nak." Aya sa akin ni nanay. Wala talaga ako sa mood kumain, dahil pagod na pagod pa rin ako. "Iidlap na lang muna siguro ako, nay. Pagod talaga ako, gigising na lang po ako mamaya kapag nagutom ako," sabi ko. "O sige, magpahinga ka na muna." Nag-half bath lang ako saglit at humilata na agad sa kama ko. Namiss ko tong kama ko, ilang araw ko tong hindi nahigan. Dahil sa pagod ay agad rin akong nakatulog. "Nak, nakgising ka, nandito yung boyfriend mo." Ramdam ko ang mahinang pagtapik ni nanay sa mukha ko. "Boyfriend? Sinong boyfriend, si Franco ba?" Napabalikwas ako sa kama at tumingin sa orasan. Umaga na pala. Tarantang tanong ko kay nanay. "Oo nak, di nakita ginising kagabi kasi tulog na tulog ka na eh. Andan yung boyfriend mo sa labas." Tiningnan ko si nanay at may nanunuksong ngiti sa labi. "Ikaw ha, di mo sinasabi may boyfriend ka na pala?" Tukso nito sa akin. "Sigurado ka ba dyan, nay?" Nagmamadali akong bumangon, dahil baka banibiro lang ako ni nanay. Alam na ba nila na si Franco ang boyfriend ko? Taranta akong lumabas sa kwarto, at kitang-kita ko na nakaupo si Franco sa sofa, habang kausap si tatay. "Good morning, babe." Nakangiting bati nito sa akin. Sabog na sabog ang mukha ko ngayon, at napaka-haggard ko, kaya naman nahihiya akong tumingin sa kanya. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ko sa kanya. "Sinusundo ka." Usal nito. "Ano ka ba naman, anak, hindi mo naman sinabi sa amin na boyfriend mo na pala yung tumulong sakin dati sa ospital." "Aba napakagwapo ng binatang ta." Usal ni tatay at sabay silang natawa ni Franco. Masyado siyang pagod shot at feeling close sa pamilya ko Inirapan ko lang siya at bumalik na sa kwarto ko at nandun pa rin si nanay. "Masaya ako para sa'yo, nak. Sa wakas nagkaroon ka na rin ng boyfriend." Tuwang-tuwa na sabi ni nanay. Nagkwentuhan lang kami saglit, at kinuha ko na ang tuwalya ko, at nagkuha na rin ako ng damit, dahil dun ako magpapalit sa banyo. Baliw talaga tong makong na ta. Akala ko pa naman mag-aantay lang siya sa labas, bakit bigla na lang siyang susulpot sa bahay, at magpapakilalang boyfriend ko. Kasi boyfriend mo naman talaga siya, Amara, bulong ko sa sarili ko. Paglabas ko sa kwarto ay nandun pa rin siya at sinundan ako ng tingin. Inirapan ko siya bago ako pumasok sa banyo. Nagmadali lang akong maligo, dahil nakakahiya naman sa bisita ko. Doon na rin ako nagpalit sa loob ng CR. Paglabas ko ay nakita kong nag-aagahan na sila. "Nak, kumain ka na, sumabay ka na sa amin," aya sa akin ni nanay paglabas ko ng banyo. Binalot ko ng tuwalya ang basa kong buhok at umupo katabi kay Franco. "Kuya, thank you nga pala sa binigay mo na PC Kahit naman hindi mo ako bigyan, boto pa rin ako sa'yo para sa ate ko Pambobola ni Denver. "Don't worry, dumaan din ako sa stage na yan kung saan naadik ako sa computer," sagot ni Franco. Lumapit naman ako sa kanya at bamulong. "Masyado kang pagod shot sa pamilya ko," bulong ko sa kanya at tumawa lang siya. "Salamat din talaga, iho, at maooperahan na tong asawa ko," usal ni nanay at nagsimula na kaming kumain. "Anong ibig niyong sabihin, nay?" tanong ko sa kanya. Nag-usap kasi kanina si Franco at tatay mo. Sabi ni Franco na ipapasok niya daw ang tatay mo sa charity ng hospital, para maoperahan siya ng libre. Tumingin naman ako kay Franco, at ngumiti lang siya sa akin. "Pagod shot talaga tong abnormal na ta. Napakaswerte mo naman sa boyfriend mo, nak. Mabait na nga, gwapo pa." Tuwang-tuwa naman si Franco sa pangbobola sa kanya ng mga magulang ko. Utu-utu rin ta Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam na ako sa mga magulang ko na papasok na ako sa trabaho.
Pagsakay ko sa sasakyan niya ay naalala ko si Brody. Asan nga pala si Brody? Tanong ko sa kanya. I dropped him at school bago kita pinuntahan dito. Napatango naman ako sa sinabi niya. Saan na tayo pupunta ngayon? Tanong ko. Malamang sa office ko. I'm your boss now Amara, he said then wink. Punta muna tayo sa Red Roses, utos ko sa kanya. Bakit ka pa babalik dun? Inis na tanong nito sa akin. Sira, malamang kailangan kong magpaalam ng maayos sa mga kasama ko, at doon sa dati kong amo. Alangan naman aalis ako ng walang paalam, sagot ko sa kanya. Fine pero sasamahan kita okay. As if naman may choice ako. Nagmaneho lang siya papunta sa kabilang syudad, hanggang sa makarating na kami doon sa bar na pinagtatrabahuan ko dati. OMG Amara, natuwa ako nang una kong makita si Jackie. Tumakbo siya sakin at niyakap niya ako. Ikaw may kasalanan ka pa sakin Kakuntsaba ka pala nitong makong nata. Sabi ko sa kanya at tiningnan si Franco. Sorry na naawa ako kay Sir Franco nagbati na ba kayo? Tanong nito sa akin. Kami na, bulong ko sa kanya, at nagtalon-talon naman ang babae. Amara nakabalik ka na pala. Napatingin naman ako kay Madam Villa, at lumapit sa kanya. Wala masyadong customer ngayon sa bar, kaya naman nakakapag-usap kami. Sumusunod lang si Franco sa akin. Kayo madam ay binubugaw nyo na ako sa isang osel ko sa kanya. Ay sino namang hindi ikaw ba naman ang bayaran ng 1 milyon para ma-date ka lang? Sobrang gusto ka ata ng lalaking yun, bulong nito sa akin na kinatawa ko, kami na po, sagot ko sa kanya. Babalik ka na ba dito? Nag-aalangang tanong sa akin ni Madam. Pasensya na po Madam pero pumunta ako dito para magpaalam paumanhin ko sa kanya. Aalis ka na friend? Nalulungkot na tanong ni Jackie. Oo nanghihinayang na tanong ko. Alam ko naman na mangyayari pero masaya ako kasi pumunta ka talaga dito para magpaalam, sabi ni Madam. Nag-usap lang kami saglit kasama yung ibang kasamahan ko sa trabaho. Hindi ko na rin kinuha ang mga gamit ko, at kusa kong binigay iyon kay Jackie lahat. Hala ang dami naman ito Amara, thank you talaga. Masayang osel niya. Walang anuman. Kulang pa yan sa pagiging mabait mong kaibigan sa akin, nakangiting osel ko. Naku sakin na naman magagalit si Mia, pero bahala siyang maglaway dyan. Nakakatuwa talaga tong si Jackie, kasi hanggang ngayon inaasar pa din si Mia. Inaya ko na si Franco na umalis. Nagpaalam na ako sa dati kong trabaho. Sorry natagalan tuloy, paumanhin ko sa kanya nung makasakay na kami sa sasakyan na paalis. No it's okay I don't mind, nakangiting osel nito. Thank you Franco, sincere na sabi ko sa kanya. Why? Tanong nito sa akin at nagsimula ng magmaneho. Kasi sinagip mo ako. Akala ko kasi habang buhay na akong mai-stock sa lugar na yun Wala naman kasing nag-utos sa iyo na pumasok ka sa ganung trabaho. You don't fit in that kind of job. May halong inis ang boses niya. But somehow that job taught me what life is. Na minsan sa buhay natin kailangan nating isantabi lahat para sa mahal natin sa buhay, sagot ko sa kanya. Nag-usap lang kami ng kung ano-ano, habang bumabiyahe hanggang sa makarating na kami sa building niya. Napakurap-kurap ako nang huminto kami sa tapat na isang napakatayog na building. Fontanilla Pharmaceutical Group of Companies. Basa ko sa nakasulat. Holy cow, is this yours? Tanong ko sa kanya. Yeah, this is my own company. We build pharmacies all over the world. Simpleng sagot nito sa akin, na para bang hindi big deal yon. Oh my God tapos mamanahin mo pa yung ospital ng mama mo. Di makapaniwalang tanong ko sa kanya. Ganon nga ang mangyayari, sagot nito. Let's go. Hinela niya na ako papasok sa building. Good morning Sir Franco, bati sa kanya nung security guard at binati niya naman pabalik. Pansin kong tinatitigan ako ng ibang empleyado, dahil magkahawak kamay kami ni Franco, kaya naman bigla akong nailang. Teka lang necessary ba talagang magka-holding hands tayo? Nahihiya kong osel sa kanya. Of course. Boyfriend mo ako at girlfriend kita, kaya normal lang na mag-holding hands tayo, sagot nito. Pinagtitinginan tayo ng mga empleyado mo, bulong ko sa kanya. Huminto naman kami sa paglalakad, at tumingin sa mga taong nakatingin sa amin.
Agad naman silang napayuko at nag-iwas ng tingin. All of you na nandito sa trabaho ngayon, sigaw niya pero hindi naman siya galit. This is Amara Pereira, my girlfriend, kayo na ang bahalang magpakalat sa buong building. Anyone who will give her a hard time will be fired automatically. Anunsyo niya. Nababaliw na ba siya? Is that clear? Tanong niya. Yes sir, sagot ng mga nakarinig. Okay, you can go back to work now. Hinela niya na ako papunta sa elevator, at nagpindot-pindot doon sa button. Baliw ka na talaga Franco, ewan ko sa'yo, usal ko habang nasa loob kami ng elevator. Nagusto kong malaman nila na may girlfriend ako. Bumukas na ang elevator, at hinela niya ako sa isang pinto. Actually isang room lang naman ang nandito sa floor na kaya I assume that this is his office. Pagpasok namin ay sobrang laki sa loob. Parang may mini living room, may ref pa talaga at nandun yung office table niya at swivel chair. At may TV pa talaga. Opisina pa bata. Parang isang condo unit na grabe. Starting from today you will be my secretary Amara. All you have to do is take care of me, usal nito. A secretary po ang ina-applyin ko sir, hindi mo caregiver. Pang-asar ko sa kanya. Whatever basta susundin mo lang ang utos ko babe. Umupo na siya sa swivel chair niya, at ako naman ay umupo sa couch. Anong gagawin ko ngayon? Tanong ko sa kanya. Magpahinga ka lang dyan at wag na wag kang mawawala sa paningin ko. Napaka-corny talaga ng lalaking ta. Ano ba yan nakakabagot naman eh. Gusto kong magtrabaho na parang isang totoong secretary, usal ko pero tiningnan niya lang ako. Please babe. Pagpapakyut na sabi ko at I saw him groaned. Stop acting cute. Fine basta lalabas ka lang ng opisina kapag lalabas din ako, utos niya kaya agad naman akong tumango. Nasaan nga pala yung dati mong secretary? Baka sinisante mo yung dahil sakin Usal ko sa kanya. Hindi nilagay ko siya sa ibang department. Do you know na ngayon lang ako nagkaroon ng babaeng secretary? All of my past secretaries are all men, kwento niya. Naglibot-libot lang ako sa loob ng office niya, habang siya naman ay may binabasang mga papeles, kaya naman hindi ko na siya inabala. Binuksan ko ang ref sa opisina niya, at kita kong madaming chocolates doon, kaya naman napatalon-talon ako sa tuwa. Babe, pwede ba akong manghingi? Tanong ko sa kanya. Go on you can have it. Nag-stock lang naman ako ng chocolates in case na pupunta dito si Brody. But I didn't know may isa pa pala akong baby. Sagot niya at nakangiti sa akin. Kinilig naman ako sa sinabi niyang yun. Am I his baby? Inang yan nagiging corny na rin ako kagaya niya. Nagpatuloy lang ako sa paglilibot sa opisina niya, hanggang sa napahinto ako sa table niya. Nakita ko doon ang isang medium-sized na picture frame, at nakalagay doon ang picture naming tatlo ni Brody. Kuha yun nung nagpa-picture kami sa studio nung family day ni Brody. Bakit nandito Tanong ko sa kanya. Tumigil naman siya sa pagbabasa ng papeles at tumingin sa akin. I put it there kasi yan ang motivation ko. They said family will be your greatest inspiration. I was touched sa sinabi niya. I never knew a man named Franco Fontanilla could be this sweet. Isang buwan na akong nagtatrabaho dito sa kumpanya ni Franco, at sa loob ng isang buwan na yon, ay para lang akong nasa bahay. He wouldn't let me do anything. Gusto niya lang nakaupo ako buong magdamag, and he still pays me for that. Madaming nagbago sa loob ng isang buwan. Brody and I became much more closer. Doon ako natutulog sa kondo ni Franco, dahil iniisip pa rin ng mga magulang ko na nag-i-stay pa rin ako sa isang boarding house. Hindi ko na sinabi sa kanila ang dati kong trabaho, dahil matagal na rin naman akong umalis doon. Naoperahan na rin si tatay sa puso, kaya naman mas natuwa ako, dahil madudugtungan pa ang buhay niya. Lahat ng iyon ay dahil sa tulong ni Franco. Franco and I became much more sweet. Mas clingy siya and he's the best boyfriend for me. And of course sa loob ng isang buwan na pananatili ko sa kondo niya, ay palaging may nangyayari sa amin, Franco can always make me say yes. Kasalukuyan akong nasa opisina niya, habang si Franco naman ay nakaupo sa swivel chair niya. Nakapikit siya habang sumasandal sa inuupuan niya at sapo ang noo. What happened babe? May masakit ba sa'yo? Tanong ko sa kanya.
"No, I'm just stressed, sumakit lang ng konti ang ulo ko," sagot nito sa akin. Tumayo naman ako at pumunta sa likod niya. "I'll just give you a massage para naman bumuti ang pakiramdam mo." Sinimulan ko nang hilutin ang ulo ni Franco, pati na rin ang balikat niya. He's been too busy this past few days, at konting oras na lang ang nalalaan niya para kay Brody. "Bakit masyado ka atang stress ngayon, babe?" Tanong ko sa kanya. Dama-dami na kasi ang investors, babe, at halos lahat sila ay sabay-sabay na gustong makipag-meet. Napaka-hectic na ng schedule ko, nababawasan na ang oras ko sa inyo ni Brody, Ozil nito. "Wag mo na alalahanin kami ni Brody, kaya ko naman siyang alagaan sagot ko sa kanya. "That's why I'm thankful na ikaw ang naging girlfriend ko. You didn't hesitate to take care of my son. Suswala lang yun sa tulong na binigay mo sa pamilya ko," sabi ko sa kanya. Diniinan ko ang paghilot ko sa kanya, at ramdam ko namang nare-relax siya doon. "Oh, that's, ang sarap sa pakiramdam, sige ituloy mo pa," bulong nito. Sinapak ko naman siya ng mahina. Ayokong marinig ang ganong tunog niya, kasi dumudumi ang isip ko. "Ano ba, wag ka nga mag-ingay," saway ko sa kanya. "Bakit, babe, may nararamdaman ka na ba sakin? Baka kung ano na iniisip mo dyan Pang-asar nito sa akin. Namula naman ang pisngi ko, dahil guilty ako sa sinabi niya. Pasaway talaga tong lalaking ta, binatukan ko tuloy. "Aray babe, sorry na nga. Nag-asaran lang kami hanggang sa umandar na naman ang kama niya kanya. Babe, sumakit ata yung ibang party ng katawan ko, gusto rin ata magpamasahe." Natatawang sabi nito. Mahina ko namang sinabunutan ang buhok niya. "Sige na babe, please. Seryoso ba talaga siya? Dito talaga sa loob ng opisina niya namin gagawin."